Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon, Tatay Digong, Hindi Ka Nag-iisa. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan at kilalanin ng Diyos sa ating katawan. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos Ama na siyang nagsugo kay Jesus. Kapag naborn again na ang kaluluwa mo sa Espiritu, makikita mo ang katotohanan kung bakit si Jesus nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay parating kasama ni Jesus. At sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi rin ni Jesus na ang aking mga salita hindi nagmula sa akin kundi sa Ama ang nasa akin. Ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus ay ang totoong Ama ni Jesus na parating kasama ni Jesus na nagsugo kay Jesus. Kung kaya sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Dahil si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. At sinabi rin ni Jesus na there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth. Kay Jesus ko nakilala ang sarili ko kung sino ba talaga ako, bakit ako nabubuhay at bakit ako umiiral dito sa mundo. Dahil kay Jesus ko tinanggap ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo mismo ang nagpahayag sa akin ng katotohanan na ang aking katawan ay templo niya at siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to. Para ipahayag sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at espiritu at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao. At kailangan ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo na tanging Espiritu Santo lang ang dapat kilalanin na ating Diyos at amang espiritual nang sa gayon ay maging kaysa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala nating Diyos at amang espiritual ng ating kaluluwa. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ito ay laban ng espiritual. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Honestly, ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo. At ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan na si Tatay Digong ay hindi nabubuhay mag-isa. Ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Tatay Digong ay ang Diyos Ama na gumagabay kay Tatay Digong na nagbibigay ng katapangan at kalakasan. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katarungan, Diyos ng katotohanan at ng hustisya, na siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. At dahil nga tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Jesus, ang Espiritu Santo mismo na nanaan sa aking katawan ang nagpapatotoo na si Jesus ay anak niya. Ang aking kaluluwa ay anak din ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong, ang kaluluwa niya ay anak din ng Espiritu Santo. So si Tatay Digong, kahit wasakin mo ang pangalan niya, ibaba mo siya, siraan mo siya, mananatili pa rin malakas ang pagkatao ni Tatay Digong. Marami pa rin mga tao ang susuporta sa kanya at magpapahalaga sa kanya dahil nakita ng tao ang kabutihan ng puso ni Tatay Digong. Malinis ang puso niya. Mas umiibig siya sa mga tao na inaapi, pinagtatanggol niya, pinoprotektahan niya. At yung mga masasama, yung mga kampo ng kadiliman, yung mga kriminal na sila nag-ahasik ng mga karahasan at kaguluhan sa ating lipunan, yun yung tinutugis na gustong patayin ni Tatay Digong. Dahil galit si Tatay Digong sa mga kampo ng kadiliman. Honestly, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang totoong kalaban ni Tatay Digong ay una, mga bula ang propeta ng Romano Katoliko. Ang Roman Catholic leaders, yung mga pare, na gusto ng mga pare, minamanipula at dinidiktahan ang Pangulo sa ating bansa. Pero si Tatay Digong, hindi yan madiktahan ng mga pare. Hindi nila mamanipula si Tatay Digong.
Ang mga Amerikano leaders, ganun din. Gusto nila na dinidiktahan nila si Tatay Digong at minamanipula si Tatay Digong. Pero hindi nila magawang manipulahin at diktahan si Tatay Digong dahil si Tatay Digong ay may sariling kanyang prinsipyo. At yung mga dilawan, honestly, pinklawan yung sina Leni Robredo, ayang sina Chris Aquino, sina Trillanes, honestly, yan sina Juan Ponce Enrile, at yung media ng ABS-CBN, magkakakampi ang mga yan. Sila yung naninira ng pangalan ng tao. Honestly, ang nagpabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos para mapatalsik siya sa kanyang posisyon at mapatalsik mismo sa sarili niyang bansa ay ang Roman Catholic leaders, American leaders, sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, yung mga sa ABS-CBN na sanib puwersa para linlangin ang mga tao para sabihin na si dating late President Ferdinand Marcos daw ay diktador at magnanakaw. Pero honestly, ang ating bansa, sinakop yan ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano. So, pinahayag sa akin ng banal na spirito na ang totoong magnanakaw at diktador ay ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders. Sila yung mga diktador at manipulator. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ang mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa na silang naghari-harian at gusto nila na sila yung dapat lang nating sundin. Dahil nga si dating late President Ferdinand Marcos, hindi siya nagpapadikta sa mga Roman Catholic leaders at American leaders. Tapos itong si Juan Ponce Enrile at saka si Fidel Valdez Ramos, malaki ang inggit kay dating late President Ferdinand Marcos. So itong mga demonyo nagsanib puwersa para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos. Which is, ang kalaban ni Tatay Digong sa realidad natin ngayon, ginagalawan dito sa ating mundo, sa politika, Roman Catholic leaders din ang pakialamero sa politika ni Tatay Digong nung siya'y Pangulo pa. Then, kasama ang mga Amerikano. Ang ABS-CBN, yung mga journalist ng ABS-CBN, at yung mga dilawan na mas kumakampi sa mga Roman Catholic leaders at American leaders. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Nang puso nila ay wala sa panig ng Espiritu Santo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang Roman Catholic leaders, honestly, ay mga bulaang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi kayo maliligtas ng mga pari dahil ang mga pari ay mga bulaang propeta. Ang misyon ng mga yan ay linlangin ng inyong puso't isipan na doon kayo sumambas sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sa halip na sa Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay ng bawat tao. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na sabihin ko sa mga tao, sa buong mundo, ipahayag ko ang katotohanan na siya lang ang dapat kilalanin na amang espiritual na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang mga rebolto, santo-santon at Diyos-Diyosan ng Romano Katoliko. Hindi yung mga ministro na nagkalat dito sa mundo. At hindi rin yung mga pare na silang mga bulaang propeta, na silang kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Narito na tayo sa huling panahon. Ang layunin ko ay magpahayag ng katotohanan at magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. Si Tatay Digong, yung mga kritiko niya, ang Roman Catholic leaders, American leaders, ang mga yan sa ABS-CBN, yung pinakapinuno dyan, yung presidente ng company na yan, ng ABS-CBN, yung sina Leni Robredo, sina Leila de Lima, Risa Hontiveros, kung sino-sino pang mga pulpul na mga politician na silang mga korap, mga kampon lahat kayo ng kadiliman. Hindi nyo kayang lilangin ng Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos dahil ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay nyo.
Si Tatay Digong mawala man dito sa mundo, na fulfill na niya yung kanyang gawain, na pangalagaan yung mga tao. Kapag lumisa na siya at binawi na ng Espiritu Santo ang kanyang kaluluwa, hindi siya takot na mawala at sinabi niya, wala siyang pakialam kahit pumunta siya sa impyerno. Basta yung mga tao dito sa mundo maging malaya at mapayapa ang buhay nila. Honestly, dahil malinis ang puso ni Tatay Digong at alam ng Espiritu Santo na naglalakbay si Tatay Digong sa Espiritu at katotohanan at tapat si Tatay Digong sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay nasa panig ni Tatay Digong. Kaya hindi mo kayang wasakin si Tatay Digong. Si Tatay Digong hindi siya nabubuhay mag-isa. Templo ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos. Ang siyang nag-iisang santo na dapat lang sambahin. At nag-iisang Espiritu at Diyos na dapat lang sambahin. Ang Roman Catholic leaders, marami ang ginawang mga santo-santo-santo kung sino-sinong santo. Pero yung mga santo-santuhan na ginawa ng mga Roman Catholic leaders na yun, hindi yun mga banal. Ang Espiritu Santo lang ang banal na dapat mo lang sambahin. Hindi ka dapat sumamba sa mga santo-santuhan ng mga pare ng Romano Katoliko dahil hindi kayo maliligtas nung ngayon. Tanging si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanak ang iyong kaluluwa sa Espiritu at makilala mo kung sino ka ba talaga at kung sino ang totoong amang espiritual ng iyong kaluluwa na siyang dapat mo lang sambahin. Ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Si Jesus ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ako ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. At ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan. Ang mga tupa ng Panginoon ay yung mga taong naglalakbay sa Espiritu at katotohanan at may pagpapahalaga sa buhay espiritual ng kanilang kapwa at sa kanilang sarili. Si Tatay Digong may pagpapahalaga sa buhay espiritual ng kanyang kapwa. Iniingatan niya yung mga inosente na siyang inaagrabyado ng mga masasamang tao dito sa mundo. Pinoprotektahan ni Tatay Digong yung mga tao na inaapi at minomolestya ng mga demonyo na silang mga kriminal at kampo ng kadiliman. Honestly, si Tatay Digong ay is a chosen one. Isa siyang spiritual warrior na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan at ang presensya ng Espiritu Santo ay parati niyang kasama. Kaya hindi si Tatay Digong kayang talunin ng sino mang mga kritiko niya. Yung mga kritiko ni Tatay Digong, honestly, mga ulupong kayong lahat, mga anak ng demonyong si Satanas, na mga kampo ng kadiliman, mga sinungaling, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nyo kinikilala ang Espiritu Santo sa inyong puso at isipan na inyong Diyos at amang espiritual dahil ang iniidolo nyo yung mga pare ng Romano Katoliko, ang inyong father na amang espiritual ay mga kampo ng kadiliman at mga bulaang propeta. Si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong, na parating kasama ni Tatay Digong, ang nagbibigay ng kalakasan kay Tatay Digong. Kaya sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. Kahit paanong gawin yung paninira kay Tatay Digong, the more nyo siyang sinisira at ginagawa ng kasamaan, kayong mga dilawan, kayong mga pari ng Roman Catholic leaders na galit kay Tatay Digong, na doon lang sumasamba sa mga riboto santo-santo at Diyosan, hindi sa Espiritu Santo. At dyan sa mga American leaders, na galit din kay Tatay Digong, hindi nyo kayang sirain si Tatay Digong. Dahil ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ni Tatay Digong. At ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay ng kalakasan at katapangan kay Tatay Digong. Kaya hindi mo siya kayang takutin. Lalabanan ka ni Tatay Digong. Hindi siya takot mamatay. Dahil si Tatay Digong ay naglalakbay sa katotohanan. Nasa panig siya ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na buhay na parating kasama ni Tatay Digong. Yung mga pare, yung mga ribolto nyo, santo-santuhan, yung rosaryo nyo, kahit balutin nyo yan, ang sarili nyo yan, humiga pa kayo dyan. Pag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayong mga ulupong, at yung kaluluwa nyo, hindi naman yung makakapasok sa langit. Dahil hindi naman kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Sasabihin sa inyo ng Espiritu Santo, talaga hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan. Dahil mga ulupong kayo
na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Narito na tayo sa huling panahon. Ito yung sinasabi ni Jesus na Ebanghelyo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at dapat parangalan ng tao ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Dapat ang Espiritu Santo lang ang dapat kilalanin na ating Diyos at Amang Espiritual. Hindi yung mga pare ng Roman Catholic leaders na nangahas mangaral ng salita ng Diyos pero hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo. At hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat sambay ng mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan dahil hindi naman yung mga inukit na ribolto sa kamay ng tao ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. At sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At maliwanag din na sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos-Diyos ay maliligtas, kundi yung lang nagsasagawa ng kautusan ng aking Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo na hindi nakikita ng mata ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay ang Ama na nasa langit. Ay ang siyang totoong nag-iisang Amang espiritual na dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang Espiritu Santo ang simula at katapusan, ang Espiritu ng katotohanan ay ang Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya. Si Tatay Digong ay isang mabuting leader, mabuting pangulo sa ating bansa na nasa panig ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay parating kasama ni Tatay Digong kung kaya hindi siya nag-iisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at kilalanin niyo sa puso niyo na ang Espiritu Santo na hindi niyo nakikita ng mata ay ang siyang Diyos Ama ng inyong kaluluwa para kung kayo lumisan dito sa mundo ay kilalanin kayo ng Espiritu Santo na anak niya, na anak ng Diyos, na kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang kinikilala nyo lang na Amang Espiritual ng inyong kaluluwa ay mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan. Ako ay isa lang tagapagsalita ng Espiritu Santo. Tinawag ako ng Espiritu Santo para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ni Jesus, na nananahan sa katawan nating mga tao, ay ang siyang totoong nag-iisang Amang Espiritual at Diyos na lumikha sa ating mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, ang relihiyon ng Romano Katoliko at ang mga Roman Catholic leaders, yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, yung mga pare, mga kampon lahat sila ng kadiliman. At ang labanan dito naman sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Kaya nga nasasaad sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world. Honestly, ang relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas, na nanlilin lang sa mga tao para kalabanin ng Espiritu Santo na nanan sa ating katawan at doon sumamba sa mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Ang mga American leaders na nanakop sa ating bansa, pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol, ay ang isa ring ulupong na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman. Ang mga dilawan, sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, at kung sino-sino pa na nasa panig ng mga masasama na hindi sumasamba sa Espiritu Santo ay mga antikristo kayong lahat na lumalapastangan sa Espiritu Santo at ang kaluluwa nyo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magsisi na kayo, tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, at tanging ang Espiritu Santo lang nananahan sa inyong katawan ang dapat niyong kilalanin na inyong Amang Espiritual dahil ang Espiritu Santo ay ang may hawak ng inyong buhay, ay ang Alpha at Omega. At kung hindi niyo kikilalanin ang Espiritu Santo sa puso niyo na siyang inyong Amang Espiritual,
Dahil mas iiduluhin nyo ang mga pari ng Romano Katoliko at ang Papa ng Romano Katoliko ang kikilalanin yung Holy Father, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin tatanggapin ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa na makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Dahil yung mga kaluluwang suwail na nagmamataas, nagmamayabang at lumalapastangan sa Espiritu Santo ay sa impyerno na pupunta. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita ng mata ng tao ay narito sa ating mundo. At siya yung umiiral kung kaya tayo umiiral din dito sa mundo. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katotohanan, ang nagbibigay ng buhay at liwanag dito sa mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!